Isipin mo na nanaginip ka ng isang bagay na napakagulo. Isang higanteng estatwa na gawa sa iba't ibang uri ng metal tapos biglang dinurog ng isang lumilipad na bato hanggang sa naging alikabok ang lahat. Nakakatakot yun. 'Di ba? Yung tipong paggising mo, basang-basa ka ng pawis tapos ang bilis ng tibok ng puso mo. Pero paano kung yung panaginip na ito napanaginipan ng isang sinaunang hari, libu-libong taon na ang nakakalipas, ay hindi lang basta bangungat? Oo, hindi lang siya basta gawa-gawa ng isip. Tama. Paano kung ito pala ay isang napaka-eksaktong blueprint ng pagbangon at pagbagsak ng bawat malaking imperyo sa kasaysayan ng mundo? At madalas ang pinaka-nakakatakot sa mga ganyang karanasan ay yung bigat ng pakiramdam na parang mayroong mensaheng pilit na ipinapahiwatig yung kasaysayan. Oo, yung parang may ibig sabihin talaga. Eksakto. Kasi kapag sinuri natin yung mga pinagsama-samang impormasyon na nakuha natin mula sa panahon ng sinaunang Babylonia, makikita natin na ang mga ganitong matalinghagang imahe ay hindi lang imbento. At dito pumapasok sa malalimang pagtatalakay natin ngayon yung dalawang lalaking nabuhay sa isa sa pinakamalagim na yugto ng kasaysayan. Sila Daniel at Ezekiel. Sila nga, dalawang taong nawalan ng bayan, naging bihag sa dayuhang lupain, pero sila yung naging boses ng mga nakakagimba rin na hula na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Kaya welcome sa ating malalim na pagsisiyasat para sa araw na ito. Oo, at bago tayo magsimula, gusto kong tanungin yung mga nakikinig sa atin ngayon. Bakit mo ba ito dapat pakinggan, di ba? Oo nga, anong relevance nito sa kanila ngayon? Kasi madalas, pakiramdam natin na napakagulo ng mundo ngayon, na yung mga sistema, mga gobyerno, at kahit yung sarili nating mga buhay ay parang walang direksyon. Totoo yan, parang out of control ang lahat. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang simpleng aralin sa sinaunang kasaysayan o pagsasaulong ng mga petsa. Isa itong pag-aaral kung paano nakakahanap ng pag-asa, ng malilaw na pananaw at katatagan ang mga tao kahit na gumuho na yung buong mundo nila. At para maintindihan natin kung bakit napakatindi ng mga mensahe nila, kailangan muna nating ilagay ang sarili natin sa posisyon ng mga taong ito. Paano ba napunta ang dalawang matalinong lalaking ito sa Babylonia sa ilalim ng pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar? Ayun, kailangan nating balikan yung taong 605 BC at 597 BC. I-imagine mo na isa kang mamamayan ng Jerusalem. Okay, so normal na buhay lang. Oo, tapos ang Babylonia yung pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo noon at sinakupo nila yung lungsod mo. Pero hindi sila basta pumasok at pumatay lang ng mga tao. May strategy sila. Meron silang napakatalinong estratehiya sa pananakop na ginagamit din ng maraming modernong imperyo hanggang ngayon. Ito yung pagkuha sa mga pinakamagagaling na isip. Yung tinatawag nating brain drain ngayon. Tumpak! Kinuha nila yung mga pinakamatalino, pinakamahuhusay at mga elitistang kabataan ng Israel tapos dinalang bihag pabalik sa Babylonia. Ang layunin nito ay alisan ng kakayahang mamuno yung bansang sinakop nila at gamitin ang utak ng mga bihag na ito para sa ikaunlad ng sarili nilang imperyo. Ang talino pero ang lupit din, di ba? Oo, at dito nakasama si Daniel, no? Noong 605 BC. Nakakabilib yung kwento niya dyan kasi parang si Jose sa Ehipto, si Daniel ay itinaas sa pwesto sa kabila ng pagiging bihag niya. Naging isa siyang international na estadista sa mismong palasyo ng Haring Sumira sa kanyang bayan. Isang napakalaking irony, no? Oo, parang isang napakatinding corporate kidnapping eh. Isipin mo, ikaw yung pinakamagaling na executive o eskolar, tapos bigla kang dinukot at pilit na pinagtrabaho sa kumpanya ng pinakamalupit niyong karibal. Grabe yung pressure nun. Tapos, ilang taon paglipas nito noong 597 BC, may panibagong grupo ng 10,000 bihag na dinala sa Babylonia. At dito naman, napasama si Ezekiel. At yung kwento ni Ezekiel ay mahidalang napakabigat na personal na trahedya eh. Mula siya sa pamilya ng mga pari.
at dinala siya sa Babylonia noong siya ay 25 taong gulang pa lamang. Wait, bakit napakahalaga nung edad na 25? Kasi sa kultura nila, ang isang pari ay buong buhay na nag-aaral at naghahanda upang opisyal na magsilbi sa templo pagdating ng kanyang 3 dekada, bali sa edad na 30. Ah, okay. So, 5 taon na lang sana? Oo, kaya isipin mo yung bigat ng sitwasyon niya. 5 taon na lang bago niya maabot yung pinakamahalagang tungkulin ng buhay niya. Tapos, bigla siyang tinanggalan ng karapatan, winasak yung templo na dapat sana ipagsisilbihan niya. Tapos dinala siya sa isang deserto na walang anumang sagradong lugar? Oo, kaya ang sakit noon para sa kanya. Grabe yung kawalan ng pag-asa doon, no? Kinuha yung lahat sa kanila eh. Yung mga bahay, ang mga pangarap, ang buong pagkakakilanlan bilang isang bansa. Nagbubukas ito ng isang napakahalagang tanong para sa akin. Ano yun? Paano mo mapapanatili yung paniniwala mo sa isang Diyos na tila hinayaan kang matalo at maging alipin? Kasi habang nasa Babylonia sila, sigurado akong pakiramdam ng mga tao pinabayaan na sila. Na tinalikuran na sila. Oo, parang nabigo yung Diyos nila, naprotektahan sila laban sa mga Diyos ng Babylonia. Paano hinarap ni Ezekiel yung krisis na yan doon sa mga kapwa niyang bihak? Alam mo, hindi pinaganda ni Ezekiel yung sitwasyon. Hinarap niya ito ng diretsahan. Ipinakita niya na hindi sila natalo dahil mahina ang Diyos nila. Natalo sila dahil mismong ang mga pinuno ng Israel ang nagpapabagsak sa sarili nilang bansa. So internal problem talaga? Oo, kinondena niya ng matindi yung mga tiwaling pinuno na tinawag niyang mga makasariling pastol. Ang mga pinunong ito ay inabuso yung mga tao, pinakain lang yung sarili nila at hinayaang mawatak-watak ang kawan. Wow! Ang tapang ni Ezekiel para sabihin yan. At dahil dyan, ipinangako na ang Diyos mismo ang bababa para maging pastol nila at maglalagay siya ng isang prinsipe mula sa linya ni David, bali yung Mesiyas, upang pamunuan sila ng tapat at ligtas. Sa natin sa teksto. Sige, ano yun? Kasi sa paliwanag ni Ezekiel, sinabi na ibabalik ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang bayan, di ba? Pero malinaw na sinabi na hindi niya ito gagawin dahil karapat-dapat sila, kundi para sa kanyang banal na pangalan na dinungisan nila sa harap ng ibang mga bansa. Oo, nandun talaga yun sa teksto natin. Nung una kong makita yan, kumunot yung noo ko eh. Parang sinasabi na ililigtas niya sila hindi dahil mahal o naaawa siya sa kanila, kundi para linisin ang sarili niyang pangalan sa ibang nasyon. Naiintindihan ko kung bakit mo naisip yan. Di ba parang sinaunang PR move o damage control para protektahan ang ego niya bilang isang makapangyarihang Diyos? Hindi ba napakamakasarili pakinggan nun? Magandang punto iyan. At kung titingnan natin sa lente ng modernong kultura natin ngayon, ang pagpoprotekta sa reputasyon ay madalas tungkol nga sa ego at pagpapabango ng pangalan sa social media. Oo, PR team talaga yung dating. Pero sa konteksto ng sinaunang gitnang silangan, ang reputasyon ng Diyos ay hindi tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa kanyang mismong integridad at sa mga pangakong binitiwan niya. Paanong integridad? Kasi nang mapatapon ng Israel dahil sa kanilang korupsyon at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang inisip ng ibang mga nasyon ay mahina ang Diyos ng Israel. Inakala nila ang hindi niya kayang protektahan yung sarili niyang lupain laban sa mga Diyos ng Babylonia. Ah, okay, kaya nagmumukhang simira niya yung sarili niyang salita. Kasi 'di ba, nangako siya noon pa man kay Abraham na gagamitin ang bansang ito para pagpalain ang buong mundo. Eksakto. Kung pababayaan niya ang Israel na tuluyang mabura sa kasaysayan dahil sa sarili nilang katangahan at kasalanan, lalabas na hindi siya tapat sa kanyang orihinal na pangako. Makes sense. Kaya yung paglilinis ng kanyang banal na pangalan ay hindi isang PR move. Isa itong pagpapatunay sa buong mundo na siya ay isang Diyos na tumutupad sa kanyang tipan kahit na mga mismong taong pinangakuan niya ay paulit-ulit na nagtataksil sa kanya. Grabe ang bigat nun. Ipinapakita nito na ang kaligtasan nila ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos, hindi sa sarili nilang kakayahan na maging mabuti dahil malinaw naman na palagi silang nabibigo. Kung ganun, ibabalik nga sila pero paano makakasiguro na hindi na mauulit yung cycle?
Kasi kung parehong mga tao pa rin na may parehong mga pag-uugali ang ibabalik mo, edi uulitin lang nila yung mga pagkakamaling nagdulot ng pagkawasak ng Jerusalem noong una, di ba? Latag ni Ezekiel ang pangako ng isang malalim na espiritual na pagpapanumbalik. Yung tinatawag na New Covenant. Oo, sinabi niya na magwiwisik ng malinis na tubig para linisin sila at pagkatapos ay idinagdag yung pinakamakapangyarihang pangako. Sabi niya, aalisin ko ang inyong pusong bato at papalitan ko ng pusong laman. Pusong laman, wow. Higit pa roon, ilalagay mismo ng Diyos ang kanyang espiritu sa loob nila para bigyan sila ng kakayahang makasunod. Isang babay na hindi nila nagawa sa sarili nilang lakas. Alam mo, ang ganda ng psychological aspect niyan. Kapag dumaan ka sa matinding trauma, tulad ng pagkakawasak ng buong mundo mo at pagkakakulong mo sa isang dayuhang lupain, nagiging bato yung puso mo bilang defense mechanism, di ba? Totoo yan. Nagsasara yung emosyon mo. Namamid ka na eh. Hindi ka na tinatablan ng pangaral pero hindi ka na rin nakakaramdam ng tunay na koneksyon. Kaya yung ibalik sa pusong laman ay hindi lang basta pagiging masunurin. Ito ay yung kakayahang mabuhay at makaramdam muli, tumitibok at umiibig. Napakagandang pananaw niyan. Binibigyan sila ni Ezekiel ng solusyon para sa kanilang panloob at personal na pagkasira. Pero kung si Ezekiel ay nakatutok doon sa panloob na trauma at pagbabago, nakakabaliw isipin na sa kabilang banda, itong si Daniel ay nasa mismong sentro ng palasyo na nagdulot ng trauma na yon. Ibang mundo naman yung ginagawa ni Daniel eh. Ay, habang nakikipag-usap si Ezekiel sa mga kapwa niyang bihag sa alabok ng kalye, si Daniel ay nakikipagharap sa mga hari at sinusuri ang buong arkitektura ng kasaysayan ng daigdig. At dito natin makikita yung kwento ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na nabanggit natin kanina sa simula. Ito na yung estatwa, di ba? Oo. Isang gabi, nagising ang hari na labis na nabalisa dahil sa isang panaginip. Ipinatawag niya yung lahat ng mga pantas, salamangkero at tagapayo sa palasyo. Pero nagbigay siya ng isang napaka-imposibleng kondisyon. Ano yun? Bago nila ibigay yung kahulugan, kailangan muna nilang sabihin sa kanya kung ano mismo yung napanaginipan niya. Grabe, parang binigyan ka ng final exam. Tapos, kailangan mong hulaan yung tanong bago mo ibigay yung sagot. Oo nga, sino ba naman makakagawa nun? Natural, nagreklamo yung mga tagapayo niya. Sabi nila, walang haring humingi ng ganyan sa buong kasaysayan. Taning mga Diyos lang na hindi nakatira sa lupa ang makakagawa niyan. At dahil doon, nag-aalit ang hari at inutos na patayin silang lahat kabilang na si Daniel. Pero imbes na magtago, humarap si Daniel at sinabing merong Diyos sa langit na nagbubunyag ng mga misteryo. At doon niya inilarawan yung nakakapanindig balahibong estatwa. Paki-explain nga sa atin kung ano yung itsura ng estatwa. Sige, inilarawan niya na ang hari ay nakakita ng isang napakalaki at nakasisilaw na estatwa na gawa sa iba't ibang materyales. Ang ulo nito ay dalisay na ginto na ayon kay Daniel ay kumakatawan kay Nebuchadnezzar at sa mismong imperyo ng Babylonia. Bali yung rurok ng yaman. Tapos yung susunod na bahagi. Susunod, yung dibdib at mga braso ay gawa sa pilak na kakatawan sa imperyong papalit sa kanila. Tapos, yung tiyan at mga hita ay gawa sa tanso, isang pangatlong kaharian na sasakop sa buong daigdig. At ang mga bente ay gawa sa bakal, isang ikaapat na imperyo na napakalakas at dudurog sa lahat ng nauna. Pansinin mo yung pattern diyan ha. Habang bumababa ka sa estatwa, mula ginto, naging pilak, tanso, tapos bakal. Pababa ng pababa yung halaga ng metal. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa kalikasan ng mga gobyerno ng tao? Ipinapakita nito ang isang malungkot na katotohanan tungkol sa evolusyon ng mga kapangyarihan natin. Habang lumilipas ang panahon, ang mga imperyo ay unti-unting nawawalan ng moralidad, yaman ng kultura at dangal na kinakatawan ng ginto at pilak. Oo, at nagiging mas brutal, no? Oo, mas lalo umaasa sa puro dahas,
kalupitan, at military dominance na kinakatawan ng bakal. Mas matibay nga yung bakal, mas nakakadurog, pero mas mababa ang kalidad nito kaysa sa ginto. At doon nagiging komplikado pagdating sa pinakaibaba ng estatwa. Ang mga paa at daliri nito ay gawa sa pinaghalong bakal at luwad o putik. Kaya pala mabilis gumuho. Oo, hindi sila compatible eh. Parang nagtayo ka ng modernong skyscraper, ginamitan mo ng pinakamatitibay na steel beams na kayang sumuporta ng napakabigat na timbang, pero imbes na semento o welding, basang putik mula sa ilog yung ginamit mong pambalot sa pundasyon. Babagsak talaga yan. Kahit gaano katibay yung bakal mo, the moment na mayanig yan, bibigay yung putik. Hindi sila pwedeng magsama o magkaisa eh. Isang perpektong paglalarawan yan. Ang pinaghalong bakal at luwad ay kumakatawan sa mga huling yugtong ng kasaysayan ng tao. Mga kaharian o bansa na may panlabas na lakas ng bakal, siguro sa usapang militar o teknolohiya, pero laging binababagad ng panloob na rupok ng pagkakawatak-watak, rebelyon o pagiging makasarili ng tao. Hanggang sa nagkaroon ng climax ang panaginip, isang bato na hindi pinutol ng kamay ng tao ang biglang lumitaw at tumama ng napakalakas, hindi sa ulo o dibdib, kundi eksakto sa mga marupok na paa ng estatwa. At nung tumama yung bato sa paa, gumuho lahat. Dinurog ng bato yung pundasyon. At dahil dito, gumuho nga yung buong estatwa. Ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto ay nagkadurog-durog lahat hanggang sa naging parang alikabok na tinangay ng hangin. Walang naiwang bakas na minsan silang namuno sa mundo. Tapos yung bato, nangyari? Lumaki ng lumaki hanggang sa naging isang bundok na pumuno sa buong daigdig. Sabi ni Daniel, itong batong ito ay isang kaharian na itatayo mismo ng Diyos. Isang kahariang hindi kailanman masisira o maipapasa sa iba. Makikita natin dito yung kaibahan ng gawa ng tao at gawa ng Diyos. Yung estatwa ay may limitasyon at patungo sa paggawasak. Ang bato na kakatawan sa pamumuno ng Mesiyas ay magmumula sa labas ng sistema ng tao at mananatili magpakailanman. Nakakabaliw isipin na galing tayo sa isang napaka-abstraktong panaginip tungkol sa higanting estatwa, tapos biglang pagdating sa ikasiyam na kabanata ng aklat ni Daniel, nawala yung mga talinghaga. Oo, nag-shift yung tone bigla. Bigla naging isang literal na kalendaryo. Paano tayo napunta mula sa panulaan at mga imahe patungo sa malamig at eksaktong matematika? Ito yung isa sa mga pinakamasalimuot at pinakakamanghamanghang bahagi. Habang nagbabasa ng kasulatan, si Daniel ipinahayag sa kanya ang propesiya ng 77. 77 sa English, di ba? Oo. Sinasabi rito na may nakatakdang timeline bago maganap yung kumpletong pagliligtas at pagdating ng Anointed One o ang Mesiyas. Mula sa paglabas ng formal na utos na muling itayo ang winasak na lungsod ng Jerusalem, aabot ng 77 at 67 ang lilipas bago dumating ang pinunong ito. Wait, teka. Himayin natin itong mabuti para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon. 77 at 62 ay katumbas ng 69 na 7. Ibig sabihin, 69 times 7 na nagre-resulta sa 483 years o 483 taon. Tama! Eksaktong numero yan. Ayon sa tala ng kasaysayan, ang formal na utos upang muling itayo ang Jerusalem ay inilabas ni Haring Artaxerxes ng Persya noong 444 BC. Ngayon, may isang mahalagang detalye tayo na hindi pwedeng kalimutan dito. Ano yun? Yung tungkol sa kalendaryo nila? Oo, kasi ang mga sinaunang kalendaryo sa gitnang silangan ay hindi gumagamit ng 365 days tulad natin ngayon. Gumagamit sila ng 360 days bawat taon. Kaya iba yung computation. Kung i-compute mo ang 483 na taon simula 444 BC gamit ang 360-day calendar, nakakapangilabot dahil tutumbok ito ng eksakto sa taon at panahon kung kailan nabuhay at pinatay ang Mesyas sa kasaysayan ng mundo. Grabe yung accuracy nun. Kaya mapapatanong ka bakit ganito? Bakit nagbigay ng isang literal na countdown clock
At eksaktong math equation yung propesya. Gayong sanay tayo sa mga propetong puro talinghaga ang salita. Dahil ang layunin ng eksaktong matematika na ito ay upang iangkla yung pangako sa literal at objektibong realidad. Tingnan mo, ang mga matalinghagang panaginip ay napakadaling baluktutin, di ba? Oo, pwede mong i-interpret kahit paano mong gusto. Pwedeng angkinin ng sinumang makapangyarihang pinuno na siya yung katuparan nito. Pero ang isang tiyak na bilang ng taon na nagsisimula sa isang naitalang pampulitikang utos at nagtatapos sa isang tiyak na petsa, iyon ay isang bagay na maaring suriin at patunayan ng kasaysayan. Para hindi lang sabihin ng mga tao na isa itong kwentong bayan o alamat lang. Pinatutunay nito na ang pinag-uusapan natin dito ay hindi isang spiritual concept na lumulutang lang sa hangin. Nakabaon talaga siya sa history natin. Oo, nakabaon ito sa oras, sa espasyo, at sa kalendaryo ng sangkatauhan. Tumpak. Kapag nakita ng isang tao na ang isang hula na isinulat daan-daang taon bago mangyari ay natupad hanggang sa pinakahuling taon, nagiging malinaw na ang kasaysayan ay hindi serye ng mga random na aksidente. Mayroong ganap na kapamahalaan ng Diyos sa daloy ng panahon at sa pagbangon at pagbagsak ng mga gobyerno. Kaya paano natin ibubuod ang lahat ng ito para sa iyo ngayon? Sa kabila ng matinding trahedya na ninanasan ng mga taong ito, yung pagkawala ng kanilang bansa, ang pagdurusa ng pagiging biyahag, at yung psychological trauma ng pagkakadurog ng kanilang pagkakakinlalan, nakita natin na mayroong magkatuwang na solusyon ang dalawang propeta. Oo, napakaganda nung contrast nila eh. Si Ezekiel, naisip niya ang tungkol sa individual. Nakita niya na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, na kailangan natin ng pusong, laman na muling nakakaramdam at nakakasunod para masira ang cycle ng pagkakamali at korupsyon. At si Daniel naman ay nagbigay ng malawak na lente. Ipinakita niya yung macro level, yung buong arkitektura ng kasaysayan. Oo, yung the big picture, kumbaga. Ipinapaalala niya sa atin na ang mga naglalakihang institusyon at imperyo na akala natin ay hindi matitinag, ay unti-unti nang humihina. Maging sa pinakamadilim na kabanata ng buhay natin o sa gitna ng kaguluhan ng lipunan, merong hindi nakikitang kamay na kumukontrol at gumagabay sa mga pangyayari patungo sa isang walang hanggang destinasyon. Kaya habang tinatakos natin ang malalim na talakayang ito, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na magpapagising sa iyo. Kung si Daniel ay nakakita ng malino na pagbangon at pagbagsak ng mga makapangyarihang kaharian hanggang sa maabot nila yung punto ng pagiging pinaghalong bakal at luwad, nakapagtataka kung ano ang katumbas ng marupok na paa ng estatwang iyon ngayon. Ano nga ba yung mga bakal at luwad natin sa panahon ngayon, no? Ano ang mga imperyong gawa sa bakal at luwad sa ating makabagong panahon? Nabubuhay ba tayo ngayon sa panahon ng mga marupok na pundasyon? Yung mga modernong sistema natin sa ekonomiya? Ang mga alyansa ng mga bansa? Ang teknolohiya na sa labas ay napakatibay na parang bakal pero sa loob ay puno ng pagiging makasarili at pagkakawatak-watak na parang luwad? Napakapanahon talaga yung tanong na yan. Naghihintay na lamang ba tayo sa susunod na malaking pagbabago na iyayanig at tuluyang magpapabagsak sa mga estrukturang akala natin ay permanente? Pag-isipan mo yan, ha?